Okay nga, check natin. Uy, delikado to, kumukulo. Ang lakas ng overheat to. So, check natin kung ano magagawa din uy! Yun, kumukulo talaga guys. So, ang gagawin natin ito, top overload siguro. Pero check natin thermostat, baka magawa pa na paraan. So, malaking gastos to kung halimbawa hindi magawa ng remedy. So, try natin. So, tara. Kung natanggalan natin guys, ito yung problema. So, gawin natin, kabit natin na walang thermostat para kahit pa paano magawa ng remedy habang in-order pa yung kanyang assembly. So, ito yung mga remedyo na dapat natin gawin pag once na nag-overheat tayo guys. So, at least hindi agad ma-open yung makina natin. Basic pointers lang solution, okay? Kung natanggalan natin guys, ito yung problema. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Avanza E. So ang problema nito is nag-overheat daw. So tumakas daw yung RPM, pero check pa rin natin yung makina guys para makita natin. So panda rin natin yung engine, although umaandar na siya, pero pakiramdaman ko muna yung andar ng RPM. Bakit tawag niyan, sabi daw bigla daw nag low power tapos umusok. So alam naman natin na sa mga mechanic, pag umusok ibig sabihin overheat na yan. So pakiramdaman natin yung makina. RPM natin. Kumusta siya? Wala pa man. Ibig sabihin gumagana yung water pump mo. Ang problema lang ito. Okay, so ngayon naki-find out natin na may bubbles. So kita nyo naman halos kumukulo. Mamayang konti niya na pag sobrang init na bubulwak na yan. So ang remedy natin nito is yung thermostat. Yun ang duda ko nito, baka nag-shut off. Hindi na gumagana yung kanyang thermostat at assembly. So yun ang una kong diagnose. Pangalawa yung kanyang water pump. Ibig sabihin hindi na rin gumagana or baka may blade na nasira o naputol. Pero mostly guys, mga ganitong mga instances ang nasira nito is thermostat talaga. Wala pa ako na nasira talaga siya as in na blade ng kanyang water pump. So mostly pag ganito talaga thermostat yung nangyayari. Bakit? Malamig yung yung lower up radiator hose, and then yung upper is sobrang init. So ibig sabihin walang cooling system na dumadaloy sa engine, sa kanyang water jacket. So yung bomba, ibig sabihin gumagana siya, umiikot siya, pero naka-shut off yung yung tinatawag na thermostat assembly. So yung hangin, yung tubig na mainit, hindi agad nakakapasok doon. Nandun na siya sa bypass. Bakit? Kasi nga dahil doon sa sistema ng thermostat assembly na hindi na siya gumagana. Kaya nagbablock na siya mismo sa may pinaka main passage ng cooling system. So yun po yung kadalasang nangyayari sa ating mga makina na once ang set assembly ng thermostat mo nasira, yun talaga po yung number one. So sa akin, as a remedy po, ang ginagawa ko nito, hindi ko siya kinokondem. Ang ginagawa ko is tinatanggal ko lang siya, tapos in-orderan natin ng thermostat para mabalik yung kanyang dating yung pinaka temperature na sufficient dun para sa engine, para hindi magkaroon ng problema sa pagdating sa consumption ng fuel. Yun po yung pinagkaiba ng mayroong thermostat at walang thermostat. Pero ganito po mostly ang ginagawa namin pag once na yung mga tawag niyan nagkakaroon ng problema sa ganitong sistema. Hindi na agad natin ino-overhaul. Kasi karamihan sabi nila ino-overhaul daw yan agad yan. So para sa akin hindi po. So yun po yung ginagawa natin na sistema para maiwasan yung malaking gasusan pagdating sa engine pull out. So yun po yung basic pointers na dapat nyo matutunan once na naka-encounter kayo ng mga ganitong pangyayari, lalo na pagdating sa overheat. Okay? So mostly talaga is yung sa leaded gasket nagbibitak na po yan. So anong ginagawa? Ang ginagawa po ng paraan yan is thermostat, tanggalin mo ng thermostat, and then lagyan ng bagong thermostat bago niya po i-decide na mag-overhaul kayo kung talagang may leaking. Okay? So yun po talaga yung basic pointer. So try natin na tatanggalin natin yung thermostat set assembly, and then painitin natin yung tubig guys para malaman din kung ano mangyayari. Okay? Ngayon pakiramdaman natin guys kung ano mangyayari kung after sobrang init ng makina. So check natin kung kukulo ba siya o magbubulwak ba siya. So doon tayo malalaman kung talagang ano yung hatol nito. Okay, so ayun, kita nyo sobrang lakas. So ibig sabihin talagang problema talaga yung thermostat. So, pero sana hindi pa rin tinamaan yung kanyang overhauling cylinder head gasket, kasi kung pag tinamaan yun guys, wala na ibang pag-uusap doon.
So gagawin natin, tanggalin natin yung thermostat assembly and then check natin kung makakaya pa. Basic pointers pa rin guys, pag ganito mga instances, so kailangan magpalit ka ng oil tsaka yung kanyang oil filter para bago na yung lahat. So nandito po sa ilalim ng alternator yung kanyang natawag na thermostat assembly. So babaklasin natin yan guys para makita natin. So mamayang konti pag natanggalan natin yan, so pakita ko sa inyo kung saan location talaga yung thermostat assembly nito, na plastic lang siya. Okay, so balik tayo guys mamayang konti. Okay, so ang itong location ng thermostat assembly ng Toyota Avanza E nasa bandang ilalim ng alternator guys. So yung may arrow na yan, yan yung thermostat assembly ng housing nya. Okay, so plastic lang po yung kanyang housing set assembly nito. So delikado po siya pag once na magtanggal kayo, medyo hindi nyo po gano'ng kabisado yung higpit, pagluwag at paghigpit. So delikado guys, so baka mabasag. So silipin natin guys, ayan, tanggaling alternator. So nasa ilalim talaga siya mismo, medyo mahirap nga lang yung so try natin sa ibang angle guys, dito sa bandang kanan. Ayan. So ayan po yung kanyang assembly. So kita nyo tatlong bolt lang yan, and then plastic lang po yan. Yung isa bypass, yung isa naman is yung magmumula naman sa paghigop ng kanyang water pump. So yun po yung mechanism ng ng thermostat set assembly ng kanyang Toyota Avanza E. Okay, so yun po guys, mga basic pointers. So mahalaga ito makuha nyo yung basic pointers kung paano siya titirahin. Balik dito pa rin siya maglatapon. Oh. Ibang design, no? So nagtanggal na kami guys. So ingatan nyo pala, basic pointers pa rin yung mga wiring na pag magtatanggal kayo, kailangan yung especially yung kanyang sakit ng electrical to electrical system. So kailangan ingat kayo guys, okay, dahil napakahirap. So ito na pala yung thermostat assembly. So nasa loob mismo yung kanyang thermostat. Mahirap po siya dukutin kung wala kayong pressure o yung kanyang special tools. So mostly naman pag ganito, ginagawa ko nito pinapalitan talaga ito ng brand new na lang guys, kasi although matanggal man siya, pero yung lock nya plastic lang kasi yan. So delikado siya, makita nyo naman plastic lang. So mangyari yan guys is mas maganda assembly na, kasi mura lang naman yan. Okay, so pag-usapan din guys madali yung kanyang mismong mechanism. So ayan na yung set assembly guys. Dito nagmumula yung kanyang clogging mismo sa thermostat assembly kasi nga malfunction. And then ito yung kanyang bypass, so maliit na buta. So yan lang bibigay ng cooling system doon. So hindi niya kakayanin, kaya bumubulwak talaga siya. So ano ang remedy nito? So ang remedy nito is kailangan tanggalin or palitan. Pero ang gawin namin guys, tanggalin lang namin to. So papressure mo natin sa machine shop, and then ikakapit na natin mamayang konti para makita natin kung magbabubbles pa rin ba siya o anong mangyayari. Okay, so at least mukha nyo lang basic pointers guys. Yun ang mahalaga doon, yung punto by punto. So tara, kapitan natin. Okay, so konting review ulit guys. So ito yung kanyang water pump. So nandito nakalocate yung kanyang thermostat assembly. So makita mo yung kanyang bypass hose at saka yung kanyang lower radiator hose guys. So yun ang basic pointers ito. So kapitan natin guys ang daan. Basic pointers pa rin guys, magkakabit kayo ng plastic na mga internal parts or mga cooling system ng mga assembly, especially sa mga housing ganito guys. So 3 bolt na yun o 2 o 4 ang kailangan yan. Alam nyo yung torque, kailangan hindi nyo po ganong hihigpitan or hihigpitan, o kasi nga baka mag-crack yung kanyang tawag yung bracket. So yun ang problema guys, once mag-crack yan, talagang sasakit yung ulo nyo. Okay, so at least alam nyo na yung basic pointers pa paano siya titirahin. So nakabit na natin guys, may konti maglalagay na tayo ng tawag yan yung coolant. Okay, para dire-diretso na tayo para makita natin kung final test kung anong mangyayari sa trabaho natin. Okay, so set up na natin guys. Ayan na, nakabit na natin. Tubig na lang ang kulang. So wala na siyang thermostat, nakabit na yung buong mechanism. So may konti, pa-under natin to para makita natin yung final kung okay na ba yung buong sistema. Okay, wala na may thermostat. Yun, awas siya at glider. Tubig ko lang. Okay na, sige. Ha? Kanaas, no? Parang kanaas. Parang masabit ng maliit na pino ba? Okay, so yan na guys, nakita na natin na medyo okay yung tira natin. So yun po yung mga remedy sa mga basic pointers kung once na mag-undergo kayo ng overheat. So tanggalin nyo yung thermostat assembly, and then order kayo, and then pagkatapos dumating na, isa kanyo ibalik. Okay, so at least kita na natin yung mga birada guys. Basic pointers kung paano i-remedy yung mga ganito mga instances. So iwas ka sa overhaul, iwas ka rin sa malaking gasusan. So yun po yung mga basic pointers. So okay,
Kasi kakuha niya na guys. So yun lang. Shout out sa ating lahat guys. So maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga subscriber, follower. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay.